May isang bangkay ng babae sa harap niya at unti-unting sinasaksak ang katawan nito gamit ang matutulis na mga kuko. At nang lumitaw ang mga laman loob, ay kaagad na kinuha at kinain ng nilalang na sa pakiwari ko ay ang aswang na tinutukoy ng mga tao. Lord, please tulungan niyo po ako. Huwag niyong hayaan na maging hapunan ako ng halimaw na yun. Please, Lord, ayoko pa pong mamatay. Marami pa po akong gustong gawin sa buhay. Halos araw-araw ay may nababalitaan kami na may nabiktima na naman ng sinasabi nilang aswang. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nalalaman kung aswang nga ba ang may kagagawan sa lahat ng nangyayaring pagpatay dito sa lugar namin. Nia, mag-iingat ka ha at huwag kang magpapagabi sa labas. Sambit ng inay. Opo naman inay. Tsaka kung iniisip niyo po yung tungkol sa napapabalita na may aswang dito sa baryo, hindi po yun totoo. Natatawang sambit ko pa kay inay. Totoo sila anak, kaya kailangan nating mag-ingat dahil nagkalat na sila. Seryosong sambit naman ni inay. Opo, sige po at baka mahuli na po ako sa trabaho. Nang makarating ako sa pinagtatrabahuhan ko, ay rinig ko na naman ang usap-usapan ng mga katrabaho ko patungkol na naman sa aswang daw. Ewan ko ba, pero ako kasi yung tipo ng tao na hanggat hindi nakikita mismo ng dalawang mata ko, ay hindi ako basta maniniwala na lang. O Lia, nandyan ka na pala. Tawag sa akin ni May na isa sa mga katrabaho ko at kaibigan ko rin. Ah, oo. Maikling sagot ko. Nabalitaan mo na ba? May bago na naman daw na biktima yung aswang. Naniniwala talaga kayo na aswang may gawa nun? Tanong ko sa kanya. Aba, bakit naman hindi? Nakita ang mga bangkay ng mga nabiktima na wala na yung mga laman loob. Paliwanag niya naman. Porkit pa ganoon ay aswang na kagad ang may gawa? Hindi ba pwedeng tao? Pagkontra ko naman sa kanya. Hayes! Magtrabaho na nga lang tayo! Iritang sambit niya. Gustuhin ko mang maniwala sa mga sabi-sabi ng mga tao ay hindi ko pa rin magawa dahil wala namang matibay na ebidensya na isang aswang nga ang may gawa ng mga bagay na yun. Hanggang sa dumating ang isang gabi na nagpakilabot sa akin ng sobra. Pauwi ako galing sa trabaho. Inabot ako ng 11:00 ng hating gabi sa pag-uwi dahil may mga tinapos pa ako. Hindi ko maunawaan pero kinakabahan ako habang naglalakad. Hanggang sa may natanaw ako. Akmang lalapitan ko sana ang inakala kong tao pero nagulantang ako nang makita kung ano ang ginagawa nito. May isang bangkay ng babae sa harap niya at unti-unting sinasaksak ang katawan nito gamit ang matutulis na mga kuko. At nang lumitaw ang mga laman loob, ay kaagad na kinuha at kinain ng nilalang na sa pakiwari ko ay ang aswang na tinutukoy ng mga tao. Sa takot ko, ay nanatili ako sa kinatatayuan ko. Nasa likod ako ng malaking puno at doon ako nagtago upang hindi makita ng nilalang na yon. Sa hindi sinasadya ay biglang nagring ang cellphone ko na nasa bag. Dali-dali kong kinuha yon dahil tiyak na maririnig ng aswang. Pero huli na, narinig na nga nito ang ingay na nagmula sa cellphone ko. Sa takot ko ay wala na akong nagawa kundi tumakbo. Kitang-kita ko ang nakakatakot na itsura ng nilalang. Ngayon ay naniniwala na talaga ako na totoo nga ang aswang. Takbo ako ng takbo. Hindi ko na ininda pa ang pagod na nararamdaman ko dahil kung hihinto ako ay tiyak na ikamamatay ko yon. Lord, please tulungan niyo po ako. Huwag niyong hayaan na maging hapunan ako ng halimaw na yun. Please Lord, ayoko pa pong mamatay.
Marami pa po akong gustong gawin sa buhay. Sambit ko sa isip ko habang patuloy sa pagtakbo. At habang tumatakbo, ay may nakabanggaan ako. Iha, bakit nasa labas ka pa? Ngayong madilim na. Sambit ng matandang lalaki. May humahabol po sa akin. Aswang! Saad ko habang hinihingal pa. Diyos ko! Ito na naman ang aswang at nambibiktima na naman. Sambit pa niya. Sumalis na po tayo rito. Baka maabutan niya po tayo. Sambit ko na halos maluha. Agad naman kaming nagmadaling umalis sa lugar na yon at ligtas akong nakauwi sa bahay namin matapos akong ihatid ng matanda. Salamat po sa paghatid sa akin. Pasasalamat ko rito. Walang anuman, iha. Sa susunod ay huwag ka nang magpapagabi dahil delikado. Mabuti na lang at nakauwi ka pa ng buhay. Sad pa ng matandang lalaki. Matapos yun, ay kaagad na rin itong umalis at nagpasya na akong pumasok sa loob. Naabutan kong tulog na si inay. Nakatulog siguro sa kakahintay. Kaya hindi ko na ginising pa at dumiretso na lang ako sa kwarto. Hindi na ako nakaramdam ng gutom dahil sa nangyari kanina. Muntik pa akong maging hapunan ng aswang na yun, ha? Sambit kong muli sa isip ko. At habang nag-iisip, bigla na namang nag-ring ang cellphone ko. Bumungad ang pangalan ng kaibigan kong si May. Hello? Kamusta? Nakauwi ka na ba? Tanong niya. Oo, bakit? Pabalik na tanong ko. Hindi mo kasi sinasagot yung tawag ko kanina. Nakailang miss call na kaya ako sa'yo. May nangyari lang kasi eh. Sambit ko naman. Ano bang nangyari? Nagtatakang tanong niya. Ano kasi, yung aswang, nakita ko kanina. At may biktima na naman siya. Uutal na sambit ko. Ano? Pasigaw na tanong niya sa kabilang linya. Aray ko ha? Totoo ba yan ha? Oo nga, hinabol pa nga ako kanina. Ikaw kasi, bigla-bigla kang tumatawag. Sorry naman. Malay ko bang may aswang na humahabol sa'yo? Natatawang sambit pa nito. Sige na, matutulog na ako. Bukas na lang ulit. Paalam ko at ibinaba na ang tawag. Kinabukasan niya ay nabalita kaagad ang nabiktima ng aswang. Hindi na ako nagulat dahil ako mismo ang nakasaksi noon. Hindi ko na sinabi pa kay inay dahil ayokong mag-alala pa siya. Lia, ikwento mo nga ulit yung sinasabi mo sa tawag kagabi. Ayoko nang pag-usapan pa yun. Sambit ko rito. Pero ano itsura niya ha? Nakakatakot ba talaga? Pangungulit pa nito sa akin. Oo, sana makita mo rin mamayang gabi para hindi mo na ako kulitin. Saad ko pa at natawa naman siya. Gabi na naman nang makauwi ako kaya kahit natatakot ay hindi ko na lang pinahalata. Pero ramdam ko na parang may nakasunod sa akin at paglingon ko, yun yung matanda na naghatid sa akin sa bahay.